Bitcoin sell-off. Bili ba o benta na? Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs. Ayan po, pagkukwentuhan natin yan at technical outlook natin today. Nagsisell off ang Bitcoin as expected. No, mamaya silipin natin yung chart. Kasama sa sisilipin natin yung BTC dominance, no, yung ginagawa niya, umaakyat siya habang bumababa ang lahat. Kasama yung Ethereum, Cardano, at yung Matic. Let's have a short prayer po bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we explore this exciting world of cryptocurrencies. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, kung naligaw lang po kayo dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs Crypto Channel ay tambayan tungkol sa cryptoverse, anything and everything under the moon na mga cryptos. Yan, pinagkukwentuhan natin yan. Kahit bumabagsak sila, pinagkukwentuhan pa rin dito sa tambayan. Huwag niyo kong kalimutang i-click yung subscribe at isama po ninyo yung all sa notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes, meron tayong live tambayan. Live stream po tayo, Monday to Friday, 10:45 to 12 noon. Pwede nyo pasilip yung mga coins na minamalok po ninyo. Tapos baka pwede na rin pong pindutin yung like button pagka nagustuhan nyo lang itong ating mga nire-review dito sa ating tambayan. Ha? Yung skip ads ho, kung nagustuhan nyo yung commercial, wag nyo na rin pindutin. Yan. Bitcoin, mga titos and titas, bakit sinasabi natin as expected? If I remember correctly, parang some 2 weeks ago, this same chart, no? Yan triangle na yan with this dotted green line, yan, I posted this sa Patreon channel po natin na tambayan yung mga nasa front seat, no? So sinabi natin na ine-expect natin na si Bitcoin will probably consolidate sa loob ng triangle. Ang bonus pagka dyan tayo sa ibabaw ng green. Yan, gaganyan-ganyan tayo. Ade, ayos tayo dyan, di ba? Very good. Bitcoin, pagkaganyan ang ginawa. Ngayon, syempre, nasa loob ka ng triangle, pwede ka pa ring mag-trade ng pagganyan-ganyan. Eh, mahilig kasi si Bitcoin gumawa ho ng triangle eh. Tapos pwedeng ganyan, susunod dito naman, di ba? So susunod, akyat dito, bababa dito, bababa ulit, akyat na naman doon. Yan, parang ganyan. Gumawa din ho yan similar dito. Parang medyo ganyan ang ginawa niya, no? Ayan. Mahilig po siyang gumawa ng ganyan eh. Nagsisigsag siya, tas between do sa sigsag, mga titos and titas, so meto ho, no? May mga uptrends, may mga downtrends. Ito, very steep nga yung downtrend nito eh. So, yan po yung po pwedeng mangyari. Actually, hindi mo makita nga yung downtrend eh. Ang isa pa sa tinitignan natin is yung similar pattern na natatandaan nyo po yung triangle nung last year. Nandito kaya yon? Sana nandito. Ayun, yun. Ito po. Yan. Triangle na yan. September din ho yan. So, ilalagay natin dito sa sell-off ito. Itong nalaglag yan. Ilalagay natin dito. Sana sumama. Ayun. Nasa baba. Nahihiya. Sumama ka rito sa taas. Ayun. Diba? So, yan sell-off yan. October to eh. Ayun, October 2. Ba't October 2? Eh, parang maiksi yun. Hindi yun na nakopya natin ha. Ibang triangle yun ha. Maiksi eh. Oh. Mahaba ito eh. Ayun. Nandito pa siya. Ito ang nilagay natin dito eh. No? So, pwedeng ganyan yung consolidation kung gagayahin yung last year. October 25. So, mga third week ng October natin ini-expect. No? Similar dun sa ginawa niyang consolidation. Mukhang mas malapad lang to this time. So, yan ang isang possible na pwedeng gawin ni Bitcoin. Dito siya mag-consolidate. So, meaning, nandito talaga tayo sa taas, upper portion nung triangle. Okay, so dyan tayo mag-consolidate. Ang isa naman, kung dito tayo sa baba, so pwede tayong, ang support natin in case, tagusin to. Yung dotted green line na yan, syempre, itong green na solid, 100 moving average, nasa 40,800, mga 41.
plus minus, di ba? At ang susunod po diyan ay ito, kung tong yellow, no? So kung tatama ho yan dyan. Depende kung anong araw kasi paakyat ito eh. So may mga 36. Meron ka ding support somewhere here. Ito 40,100. Ito po yan. Yan. Yung green will coincide with this. Ito rin. This could possibly be a support. 38 siguro yata ito eh. Ito. Yan. 37.5, 38 area. Yan po yung mga support niya. Guhitan natin ha. Yan. So pagka tinagos niya. And then ultimately ito. Itong trend line niya. Mahilig ho gumawa si Bitcoin ng malalaking triangle na yan eh. No? Yun. So yan ang pwedeng gawin. MACD wise, ayun. Ito ang magtuturo sa atin ng direksyon in the coming days, no? Kung bababa or tataas, yung MACD ho kasi sa daily, yung muko eh, no? Remember, last time, parang pakambyo, di ba? So, yun. Pero na-fake out tayo. Yuyuko siya. So, mukhang tatagusin. So, pagka tinaguso yan, expect mo na tatagusin tong green. So, hanapin mo na yung mga susunod na support, di ba? So, kung hindi masyadong sanay tumingin ng chart, hindi masyadong sanay gumuhit, alisin mo na yung mga guhit para hindi ho kayo malito. Totoo ho yan. Alisin mo na yung mga ginuguhit natin. Doon ka na lang mag-rely sa guhit ng computer. Ito po, alin? Ito. Yan, yung kulay green, di ba? 100 moving average. Kung hindi pa rin talaga sanay, no? Pati yung guhit ng computer, hindi alam kung paano ilalagay, mga titos and titas. Ay, meron tayong solution diyan. Huwag kayo mag-alala. Ayan, ito, this coming Sabado, mga titos and titas, no? Ito, magkakaroon tayo ng live Q&A para doon sa webinar natin na practical charting, no, mga titos and titas. So, para matutunan yung mga guhit-guhit na yan, no? At least kung seryoso talaga kayo mag-trade ng crypto, kailangan ay kahit papano the basic charting na iintindihan ninyo, no? So, nandyan ho sa titovlogs.tv. Pwede nyo puntahan yan. Type nyo lang po sa browser nyo, titovlogs.tv. Yung link nandito rin sa description. And you will get your advanced copy ng webinar. Panoorin nyo po before mag-Sabado, para pagdating sa Sabado, Q&A tayo plus yung mga examples, no, kung paano nangyayari yung mga charts, no. So, yun na lang yung gagawin natin sa Sabado. Makukuha nyo na ho yung advanced copy nyo. And pwede nyo panoorin yan 45 days, within 45 days. So, kahit after ng webinar, pwede nyo balik-balikan pa rin. Diba? So, ano yung mga pag-uusapan dyan? So, bukod dun sa technicals, no, kasi for us, nung natutunan natin yung technicals, it's really easy. Diba? Madali yung technicals. But the principle behind it, yung ang importante. Diba? So, how to set up your chart. Yung mga technical yan. Drawing trend lines, bullish and bearish signs, chart patterns, katulad ho nitong triangle na to. Diba? Yung principle top-down approach, how to find a good setup, and how to avoid FOMO and panic. Diba? So, yun yung application ng chart. Paano mo siya i-apply. So, yan ho. So, join us sa Sabado na, titovlogs.tv para to get your advanced copy at access dyan sa video natin. So, yan na po si BTC. Ipasok natin yung BTC dominance. Ito. Ayan, papakita natin sa inyo. BTC dominance kasi, tumalbog naman talaga tayo dito sa, ito, yung area po na yan. Yung 39 area, which is good, no? Yun nga lang, ang ginawang direksyon ni BTC, habang pinapalakas niya yung BTC dominance, habang pinapataas niya, no? So similar halos din dito no. Downward bias yung market, yung BTC, di ba? So kamukha din po nito 'yan. Market dito, pababa din si BTC nito Tsaka yung mga alts. It's just that hindi nyo pala nakikita. Yan, nakikita nyo na ngayon ha. So ulitin ni Tito, BTC dominance. Oh, so yung ginawa dito, tumalbog sa 39, umakyat. Kaya umakyat ito nun kasi bumababa pa rin si BTC pero mas malaki yung bagsak ng mga altcoins. No? So similar today, umaakyat yung BTC dominance, bagsak si BTC ng ilang percent na tayo sa BTC bagsak. BTC bagsak ng 7, ASX 11, BRA 13, di ba? Yung mga altcoins ang laki, VeChain 12%, Pandix. Ayan, halos lahat mas doble ang bagsak ng mga altcoins. Kaya umaakyat ngayon yung BTC
dominance, no, mga titos and titas. Pwedeng mauntog, pero mukhang bobuelo to ng medyo mataas-taas. Baka hanggang dito sa green, baka mag-45 ulit tayo. Ano nangyari sa 45 noon? June, July. Dito kasi yung sell-off niyan no? May, June. Mga July natapos, mga 44 nga. No? Pag umakyat tayo dito, most likely, baka matatapos na yung consolidation. Baka ito na yung mga tipong October something. October 25, no? Ayan, mga nandito lang yan. October 25. Tapos na yung consolidation na yan, no, mga titos and titas. So, ngayon, ang tanong, no? Ang tanong. Yan ang tanong. Tito, ano ba? Pwede ba na ba sumalok? 'Di ba? Kung nasa Patreon ho kayo kanina, nag-post tayo, maaga-aga pa bago pa mag-crash ito Bago pa mag-45 ito, nasa 45 pala si BTC noon kasi meron ho tayong nakitang news which is this one, yung China Evergrande, no? Pwede kasing maapektuhan lahat ng klase ng market, no? So ito ay stock. Pero pag nagkaroon tayo ng crisis, ito kasi pwedeng mag-default daw, no, kung hindi i-bail out. So, maaapektuhan lahat. Even crypto, hindi makakaligtas, no? Pero kanina, syempre, tinawagan ko yung trading body natin. Nung nabasa natin itong news na to, yan ang kaimportansya. Pagka may trading body kayo, nasa CHT yan, sa Cold Hard Truth, di ba? Yung webinar na isa. So, tawag tayo kay Tito Jerome. Sabi ko, ano basa mo? Ano tingin mo? Ito yung balita. Di ba? So, ang sabi niya, most likely, pwedeng kung sakasakaling magka-crash, the crash will be something similar sa nung March 2020, deep but fast. Deep but fast. No? Kumbaga, the crash could probably trigger yung pump pa ulit ni Bitcoin pagbuelo. No? Baka mauna na naman, sabi niya. No? Kasi, yun nga, pag binilikan nyo naman yung chart ni Bitcoin noong March, nung bumomba siya, ang bilis nauna rin siya mag-recover No? So, yun yung sabi nung trading body natin. So, yun ang kagandahan. Siya nga, pag may trading body kayo, may napagtatanungan. So, yan based sa experience, based sa history. No? So, if ever mangyayari yun, we will bounce back. That's for sure, no, mga titos and titas. Ngayon, ang focus natin is the chart. Kasi yung chart, sinasabi sa atin, saan ang pwede maging direksyon. So, it's very clear dun sa chart natin kanina, mga titos and titas, ng BTC, diba? So, ito. Nandito pa rin naman tayo sa loob ng triangle. So, we have still room para bumaba at umakyat-akyat. Diba? So, yun ang kagandahan pag marunong ho kayo mag-chart. No? So, hindi ka masyadong kinakabahan. Kung bumababa, okay, normalan ang datingan. Meron pang isa, si Bitcoin. Hindi ko na ilagay yata dito. Ito nga ba yun? Meron pa tayong nakikita. Bihira natin silipin kasi itong 4-hour chart. Meron siyang head and shoulders No? Kung tama itong silip natin. Parang ibe-break pa yung neckline, no? Ito yung neckline No? Parang head and shoulders Head, shoulders, knees and toes. Ay, hindi, kanta. Mapapakanta ka talaga This is a potential head and shoulders pattern. Okay, so ito nando sa practical charting, no? So, tinuro natin kung paano umi-spot. So, pag i-spot kayo, kung napanood nyo na yung practical charting, yung mga nag-advance copy, para makita nyo yung mga patterns, you have to zoom in and zoom out your chart, no? Pwede nyo ganyan-ganyan para makita ninyo. So, ang target niya nito medyo malalim, ha? Pag natuloy ito, ayun. 34,634. Tapos may CME gap tayo. Ayun, sakto dito. Yung target na inverted head and shoulder. So, medyo manalim. Pero tingin ko yung 34,6, pasok pa din yan dun sa ano natin no? Parang pasok pa din naman siya dun sa triangle, Natin triangle. Ayun, 34,6. Ay, 35 nga ito 34, hindi, 34,6. Mababa ng konti.
Paano ko? So, pwedeng maging noise kung tatamaan yung target. Tapos may CME futures gap tayo sa 33 ha. So, yan yung mga possibility na pwedeng puntahan ni Bitcoin. And after that, most likely, similar to last year, no, yung bear months, okay na tayo. Paakyat na ulit tayo, no. Yeah. So but for now, we have to endure this, no. We have to endure this correction ni BTC, mga titos and titas. Kaya nga sabi natin do sa mga tambay sa Discord, ASL kanina, no. Always stay liquid, mga titos and titas, para in any event na biglang mag-crash, so meron pa rin, may pansalo ka, no? May pansalo ka. Kailangan marunong talaga maglatag. Hindi mo masabi kung hanggang saan ito. But yung mga support levels na yan, those are the buy zones. Dahan-dahan, di ba? Yung mga support levels. Yan. Aba ni BTC. Pasok natin. BTC dominance. Tapos na. Ethereum tayo. Ito yung hari ng altcoin. Ay, hindi. Teka muna. Balikan natin yung chart ni BTC sa sa weekly. Hindi kasi natin nasilip kanina umaga. Sa weekly time frame, hindi mo mapukonclude pa tong na to ngayon tong candle na to. Last week, Monday, kanina umaga lang, ito yung candle niya. So nakita mo nag-trade pa rin above EMA, above MA, above pa rin dito sa gitna. Syempre ito, posible na ngayong araw nandyan yan, 'di ba? Bukas bababa dito pero pagdating next week huhugutin. So, let's see. Ngayon, pagka sinarayan ng solid na red pa rin, there's a possibility, no, especially kung bababa tayo dito, magko-cross to magko-cross tong MACD. Pag nag-cross tong MACD, another matagal na naman. Medyo matatagalan talaga tayo. So most likely tama yung mga October October plus, no? So pwedeng ang peak mo, pwedeng hindi December, pwedeng the following year, no? Pwede ma-extend ka pa ng mga ilang buwan siguro kung sakasakali. Next natin, Ethereum. Ang maganda rito, no? Ang daming mga mamahal na coins na kanina, yun nga on the brighter side, mamaya silipin natin, dagdag natin dito yung Solana. Kasi si Solana, hindi naman tayo nakasakay dahil, 'di ba, ang bilis, biglang ayon na kagad ngayon, ayan na, sinusundo na tayo ni Solana. O, 'di ba, ang bait. So silipin natin kung saan tayo pwede sumakay kay Solana. Si Ethereum, ayun na, nag-drop na rin pala tayo Linisin ko na lang muna 'to. Halos ang next support po ni Ethereum itong green line 2.7 to. Medyo malalim 3,000. Malalim to. Ethereum Kung sa price today, pwede i-short to. 13% pa pala to Malalim-lalim pa si Ethereum. Nasa 2.7 ang next support po niya, no? Pwede bang tamaan? Yes, possible. Kasi nakayuko po yung MACD, no? Isa na yung susunod na support ni Ethereum. Nag-cross din. Ako, sarap i-short. Kanina, happy-happy doon sa Futures Casino. Diyan sa Discord channel natin, Congratulations po doon sa mga nakapag-short at nakalagari. Yun ang matindi. Mga lumagari. So, yun lang naman ang kay Ethereum. So, most likely, if saluhin tayo ni Ethereum sa green, we will dribble between green and blue. Green and blue. Kung mag-alboroto si Bitcoin, lahat na naman. Diba? Let's say, umabot, 43 yata tayo ngayon Tama ba? 43. 43.9, 44. Pag nag-42 tayo, 41, 40, laglag na naman po ito. Mabilis kasi yung mga alts no? Especially the small caps, no? Sa small cap alts. Sobrang bilis nila mag-react sa Bitcoin, no? That is why it's also important, mga titos and titas, kung nandiyan kayo sa Patreon, nasa front seat kayo no? Gusto niyo supportahan yung tambayan natin, patreon.com/titoblogs. Meron tayong portfolio construction no? It will safeguard your portfolio against do sa mga ganitong flash crash, di ba? Yung mga deep correction ng Bitcoin. It will safeguard your portfolio. Hindi yung basta parang nag-collapse yung portfolio mo. Kasi pag, halimbawa, masyadong focus sa small caps yung portfolio mo, tapos bumili ka pa, dun pa sa tuktok ng small caps, di pag nag-crash yun, ang small caps, kung mag-crash, 60%. Normal yun, Normal na dip na small caps yun. Di ba po? So, masakit yun. Pero kung balance ka, you have a balanced portfolio, which with
have a playbook dun sa Patreon natin, kahit papano, no, ay protected. Yes, may negative, pwedeng may pula, pero kung maaga ka nakapagbudega, pwedeng break even. Yun yung sinasabi natin na protection. Diba? Yung tamang allocation ng mga coins na binobodega po ninyo, no? So I think also, no, ito pa isang maganda rito, time to check also. 'Di ba? So ngayon, for example, tayo si Solana, hindi natin nabodega last time kasi nga lumipad na. Maganda pala ka ako yung Solana. Tayo sasabi maganda. Sige nga. Pwede mo nga ikarga. So you can switch. Diba? So may mga strategies in selling. Sa CHT na ituro, wala sa practical charting, may mga selling strategies tayo. Pwede ka mag-switch loss. So pwede nyo kung gawin yun. Ano? Uy, pero papaalala nga pala ni Tito, ha? Siyempre pa, KKBB pa rin tayo, ha? Kanya-kanyang bili at benta, ha? Hindi ho yan financial advice, ha? Next natin, Cardano. Ito, kung hindi ka nakasakay kay Cardano, ito, ang mura na naman, di ba? Mga lumipad na to. Dati, sa kailan bababa si Cardano? Tito, bababa pa kaya ng ganito? Ayan na po, bumaba na po. Baka sumobra pa doon sa ine-expect ninyo. Ako, 250 nga lang yun. Sinagad. So, next po ni Cardano, 181 level, ha? Ito, yan. Yung green line, dyan po tayo sasaluhin ni Cardano, mga titos and titas. So, again, parang si Ethereum, green and blue, pwede mag-dribble kung sakasakali, no? But then again, sa alboroto ni Bitcoin, this can go dito sa pink, 160. Yan ang magiging support po ni Cardano, ha? So, para lang po ready tayo, no? Matic, hindi pala, may Solana tayo, habol natin, singit natin yung Solana. Ito, maganda rin itong Matic. Diba? Ang dahil pero parang si Matic, sakalam din yung sinaka natin drawing. Falling wedge pa rin, Parang hindi natitinag, Kano ba ito? 119? Nice pala chart nito, Tingnan nyo, no? Sa daily chart, kaya tayo madalas tumingin sa daily. Pero pagka futures, sa shorter time frame tayo nakatingin. Pero yung macro, we want to look always daily as our reference. Sino natin? Yan. Pasok pa rin sa falling wedge, sa kalam din to, Bullish pattern po ito, Si Matic. Kung tama yung drawing natin, ayun, Diba? So, ang target ho niyan, 170. Diba? From 119, pwede ka pag nag-break to the upside. Pero, hindi mo alam kung kailan magbe-break. So, ito pong mga patterns na to, may tinuro din tayo doon sa webinar. Sa practical charting, how to trade patterns. Diba? Paano mo iti-trade para hindi naiipit? No? May mga technique ho yan, So, pwedeng... Kung napanood nyo na, balikan nyo po yun, yung pagdating doon sa pattern recognition, nabanggit natin kung paano tinitrade ho yung mga patterns, Yan po si Matic. At yung Solana, ito, sige, come to Tito ngayon to, diba? Ayan, may mga notes tayo dyan, mga shorting kanina. Mga nakatambay dun sa sa futures casino ng Discord channel natin. Yan ang mga binabato natin sa kanila, no? Kaya join us po if you want to join our Discord channel via Patreon ho yan, patreon.com/TitoVlogs kung interested mag-futures. Although we do not encourage, especially kung walang experience. Future trading is only for experienced traders, no? So wag niyo hong unahin mag-casino. But very rewarding. Hopefully, we'll have a chance na to teach you yung principles niyan. Si Solana, ayun, finally, nag-close below yellow, below red, ang next support. Tan-taradan! Ayun, 100. Come to Tito. 101 tayo, Pero umaangat yan. Okay lang, sige. Angat ka pa. So, but you can buy Solana very cheap. So, back to 100 tayo. So, ano peak nito? Ayun, 217 pala peak nito, Oo, ito pa, Ito yung mga signs, no? Ito yung mga signs na, yan, itong candle na yan. Nandun sa practical charting to. So, pag nakita mo na yan,
ganyan yung kandila, 'di ba? Alam mo na, alam na this. TP is the key, no? So, tignan natin to. Yan po ang support ni Solana. Magiging resistance yung yellow and yung red, ha? So, pati yan, nag-cross na yung yellow sa red, oh. Sa daily, ha, mga titos and titas. So, sa practical charting. Ang dami nyo pong matututunan dun. Kasi isang upuan, no? Hindi na kailangang panoorin yung mga vlogs natin na nakaraan. Kasi naikukwento naman din natin yan dito. Kaso nga lang, kalat-kalat, di ba? Doon sa practical charting, isang upuan, maiintindihan nyo ho ito. So, ito ay nakayuko pa. So, most likely, may chance talaga tayo. Magbabounce to sa 4 hour. Pwede magbounce dito sa pink. 126 ba to? O, 126 area. O, but eventually, kung hindi malakas yung bounce niyan, ayun nga, parang nagbabounce na yun. No? Pero kung hindi malakas, masusunod pa rin tong daily. O, pwede ka pa rin mag 100. So, pwedeng 126, pwedeng 100. Yan na muna, yung like button, napindot ba mga titos and titas? Kung gusto pong matuto, meron tayong Crypto Starter Kit, ayan, at syempre, kung gustong paano mag-open sa PDAX, ayan po, as always, trade wisely, kita-kits kasbu. Bye!